dahil kaibigan ko. Dahil pinanonood ko si Mark Models of Manila. Pasensya na Mark, pero parang kulang ka sa research. Ayoko sabihin yung salitang T, pero wag naman gaganon-ganon. Research ka din naman minsan kasi yung mga followers mong tatanga-tanga, tanga talaga eh. Oh, ito ha. Pakinggan nyo ito para maintindihan natin kung bakit ganon. Oh, ito. Wait lang. Magkalma muna kayo. Oh, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para labihan ka. Kalma. Ayaw. Ha? Ito. Wait. Maganda ito. Minsan, hindi natin alam that God works in a mysterious ways. Sino ba naman ang mag-aakalain na yung desisyon ng DOJ na isampa ang kasong kriminal kay Pastor Apollo Kibuloy ay magiging dahilan para itigil ang trial by publicity laban sa kanya? Yan po ngayon ang pinag-uusapan ng Senado, no? Kung dapat bang arestuhin itong si Pastor Apollo Kibuloy for contempt dahil hindi raw siya sumipot matapos siya mabigyan ng summons na umapir. Pero yung iniimbestigahan naman ni Senator Ontiveros, yung alleged rape, alleged sex trafficking, ito po yung demanda ng kanyang testigo na nauna nang na-dismiss ng Davao Prosecutor's Office dahil nga sa kawalan ng ebidensya. Now, matapos po ma-dismiss Keribin, salamat po. siya ng Davao Fiscal's Office, sinampa sa DOJ on petition for review. Ganun po kasi yung proseso. Kapag hindi nagsampa ang lokal na piskal, po pwede mong i-apila sa DOJ. At siyempre, hindi naman tayo nagtataka na binaliktad ng DOJ ang desisyon ng mga lokal na piskal na nakakaalam ng actual na pangyayari at ngayon ay dinesisyonan na sampahan si Pastor Kibuloy. Alam niyo bang paboryan kay Pastor Kibuloy? Linawin natin para sa mga matatalino. Alam ko naman mga banateros matatalino. So, na-dismiss na sa Davao, isinampa ngayon sa DOJ. Ngayon, kinasuhan ng DOJ. Okay? Ang tawag ho doon, probable cause lang. Hindi ho yun beyond reasonable doubt. Okay? Para malinaw. Yung sinasabi ngayon ni Attorney Roque, ni Secretary Roque, na dahil doon, hindi na ngayon pwedeng pag-usapan. Bakit? Unang-una, matutuloy pa ba yung investigasyon ni Ontiveros at saka ng mababang kapulungan doon sa sinasabing sex trafficking at mga kaso ng rape? Well, alam niyo po, malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, yung desisyon ng Korte Suprema sa Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee. Ang sabi ng Korte Suprema doon, bagamat may kapangyarihan talaga ang Kongreso na mag-imbestiga in aid of legislation, isa sa limitasyon ay kapag ang bagay ay nakasampa na sa ombudsman. Kapag ito ay kaso laban sa gobyerno o di naman kaya sa piskalya or di naman kaya ay naisampa na sa hukuman. Ito, hindi lang siya nakasampa na sa piskalya, na-dismiss na nga. Kaya lang may petition for review. At ngayong binaliktad na, isasampa na sa kaso. So sapol sa kaso ni Bengzon na talagang sabi ng Korte Suprema, hindi ka na po pwedeng mag-imbestiga Kongreso pag meron ng kaso kasi nasa jurisdiction niya ng hukuman. At tanging hukuman lang naman talaga ang merong jurisdiction para mag-desisyon kung isang tao ay nagkasala sa paglabag sa ating batas kriminal. So ibig sabihin, shut up, Ontiveros. Wala ka ng jurisdiction. Laos ka na naman. Hindi ka naman po pwede makakuha ng boto dyan sa iyong in aid of re-election na investigasyon na ginagawa kay Pastor Apollo Kibuloy. Buti nga. Tumemi ka na naman. Kung hindi mo siguro binuhay itong kontrobersiya nito sa pamamagitan ng inyong OA na mga testigo na hindi naman pinaniwalaan ng mga piskal noong unang instance, hindi na siguro mag-iisip na baliktarin ng DOJ itong kasong ito. Siyempre, siguro hindi rin naisip ng DOJ. Ang alam nila, gusto nilang gipitin ito dahil ito ay aliado ni Presidente Duterte. Hindi. Alam mo, Secretary Roque, gusto lang sumipsip ni Remulla. Yun ang totoo. Sip-sip yan eh.
Alam mo yan, si Rimulya, kung sino nakaupo, sip-sip yan. Banat ba? Kaya ka nalang nagkakaroon ng ano eh. Totoo naman eh. Anong gagawin natin? Eh sa pag-sip-sips niya, lalo siyang nalaglag. Bakit? Eh meron tuloy dahilan na hindi umatin sa Senado. Sip-sip ka kasi. Hindi naman nila nalaman na itong kasong ito ay magiging dahilan para tumigil ang lahat ng investigasyon laban kay Kibuloy kapag ang pinag-uusapan ay yung kasong rape o di naman kaya ay sexual human trafficking. Kasi nakabinbin na ngayon sa hukuman, hindi lamang sa piskalya. Isa pa yan. Tinanong namin yan eh. Tawa nga kami ng tawa nung pinag-usapan yan eh. Sabi niya kung gusto lang naman daw niya makatikim ng laman, ito ano lang ha, biging objective lang. Ang dami-dami kong totoo to eh. Ang dami-dami naman pera ni Pastor Kibuloy, pupunta na lang siya sa Germany. Meron kasi dyan, ay wag na nga natin ikwento. Meron kasi dyan sa Germany at saka sa Russia. Kinuwento lang naman sa akin to, ng mga kaibigan ko manyakol. Grabe ho ang mga ano dyan, mga puti. Kasi alam nyo, hindi ho ito biro ah. Iba ho kasi itong mga Russian tsaka mga Ukrainian eh. Kasi mga ano, ang pangit kasi magiging racist ang dating eh. Pero iba ho talaga sila. Ibang level ang kanilang pagdating ho. Sa kanila normal ho yan eh. Hindi nga nila kinahihiya yung trabaho ng prostitusyon eh. Normal sa kanila, it's part of their jobs. It's just an ordinary thing. Kaya nga mo sa Netherlands, di ba? Andun sa salamin, no? Hindi sila nahihiya. Hindi yung tipong, sa atin kasi tagupa yan eh. Yung tipong pagkalalapit, yung pagkatitigil yung sasakyan mo, tsaka palang may lalapit, di ba? Ayan. Tapos pag nakita nilang may babae, iwas ng gano'n, di ba? Diyan sa Europa, medyo normal po yan. At maniwala ako kayo sa yung mga mukhang artista dito. Diyan pa lang sa... paano ko nalaman? Nakita ko lang sila, kayo naman. Nakita ko lang naman. Hindi, di ba tandaan nyo, nagpunta ako sa Europa eh. Habang nagmumotor tayo, may nakikita tayo. Di ba? Mapuputi na, makikinis na, at model pa. Sabi nga ni Jay Guevara, yung nag-testimony na ni-rape daw ni Kibuloy, ang daming belt bag. Totoo. Ay, nako, wala akong biro. Sabi, go by, tawag dito sa German. Oo, alam mo yun, yung ano mo pangalan nun? Nakalimutan ko na. Yung may club dyan na pagpasok mo, Hindi ko alam, kinikwento lang sa akin. Niyayaya nila ako, kaya lang inaantok na kasi ako eh. Nasa Germany ako, inaantok na ako. Sabi ko, hindi ako sasama niya. Ayoko yung mga ganyan-ganyang mga bagay. Hindi, totoo. Sabi niya, alam mo, mga itsura, mga artista to, mga to. Tsaka talagang grabe ito, mga to. Ayoko, hindi ako mahan sa ganyan. Hindi naman siguro bobo ito si Pastor. Di ba? Ay alam niyang pwede mag-iskandalo yung mga yan. Alam mo, kinuwento niya nga sa amin kung anong yung ayoko na lang banggitin kasi it's going to be a libelous eh. Hayaan mo na siya magbanggit. Yung nag-ano sa kanya, yung mga Ukrainian na nagsabi sa kanya na ni-rape daw niya, talagang mga ano yun, mga pasaway daw ho yun. Kung sino-sino ang pinapatulan doon sa ano nila, kaya nga nila tinanggal. Ganoon kalala. Kasi sa kanila, meron silang, alam mo nung pinakita nila sa akin yung ano, sabi ko, ano to? Kampo ba ito ng military? Kasi may pinakita sila sa amin yung code and conduct na mga kingdom ano nila, parang membro, parang ganon. Grabe ang higpit. Sabi ko, pambihirang buhay ito. Ano ba talaga to? Military training ba ito? Ano? Kaya nga doon mo mapapansin na hindi eh. Tapos may isa pang server doon. Hindi server na ano, worship server. Yung server na parang waitress. Mistisa.
Nadidistract ako tuwing nagbibigay ng tea. Tsaka, kasi ang tagal namin, 4 na oras kami, mahigit, 5 oras kami nandun. Nasiserve ng tea, talaga nga namang nalunod ako sa tea. One more. Sabi ko, one more. Siyempre. Anong punto ko dito? Malabo ho eh. Kaya nga 'di ba yung mga paliwanag nga ho nila, ilang taon ka nang nandyan? 8 years ka, tas ngayon mo lang sasabihin ni rape ka? Hindi totoo eh. O sabihin mo ng 6 years, tsaka mo lang sasabihin na ni-rape ka? Ano yun? In-enjoy mo muna bago mo sinabing na-rape ako? Ulitin natin ha. Linawin ko lang. I am not saying that Pastor Kibuloy is morally upright o morally good. Hindi yun ang punto ko. Ang punto ko dito, I think, in my own opinion, napakalabo yung issue na mangre-rape siya. Malabo yun. Gets ninyo? Hindi ko sinasabing hindi siya pumapatol ha. Hindi yun ang punto ko dito. Ang punto ko dito, malabo sa malabo na kailangan niya pang mang-rape. Pero ang sigurado ko, nangingikil yung mga yon. Bakit kanyo? Tama naman. Sobrang yaman ni Pastor. I mean, sobrang dami niyang pagmamay-ari. Nakakagulat to ha. Nakakagulat to. Yung sinabi nilang, yung ipinaubaya kay Pangulong Duterte. Hindi ginagawa yan ng mga mayayamang pastor sa Amerika. Maraming mayayamang pastor sa Amerika eh. As a matter of fact, tinanong ko pa nga yan kay Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy, ano ba kayo? Siraulo rin eh. Medyo minsan yung bibig ko kasi pasmado eh. Ano ba to? Wait. May term dito eh. Meron time. Sandali, nasa dulo ng dila ko. Pakibasa na lang. Hindi. Yun, tinanong ko talaga sa kanya, Pastor Kibuloy, prosperity church ba kayo? Alam niyo yung mga prosperity church sa Amerika? Ang dami niyan, di ba? Dito mo mapapansin na si Pastor Kibuloy hindi prosperity church. Bakit? Hindi, kasi tandaan niyo iba yung prosperity church at yung mayaman ng church. Anong pinagkaiba nun? Okay? O yung prosperity preaching. Ang prosperity preaching, pag hindi ka mayaman, hindi ka pinagpala ng Diyos. That's prosperity teaching. Yun yung tinatawag na less righteous ka pag hindi ka binless ni Lord. Hindi ganun yun. Okay? So, yun ang tinatanong ko dito. And sinagot din naman niya yun. Sinagot niya na hindi kami ganun. Pero we believe that if you give, God will bless you. Which is true. That's a biblical perspective. Kasi Panginoon po nagsabi nun. Old Testament at kinonfirm yun ng Panginoong Hesus. Na if you would give, He will bring it back to you. Umaapaw. Liglig. And alam nyo po, yan ang isang bagay na I can testify on sa personal na buhay ko. Na, alam mo yon, don't think about money. Give. Bless other people at babalik sa iyo yan. Hindi squatter ang Panginoon. Pasensya na sa term, pero sige, wag na natin gamitin yung squatter. Hindi mahirap ang Panginoon. Ang Panginoon may-ari ng langit at lupa. You cannot, sabi nga nila, you cannot outgive God. Ibig sabihin nun, ano yun, sa tingin mo, hindi ka kaya i-bless ng Lord. No, kaya nga sabi niya, try me on this. Try me on this. Again, ang question dito is, pag hindi ka ba nagbigay, parurusahan ka, papaluin ka, kukulong ka. Yun ang question. Kaya nga, pansinin ninyo, ano yung accusation sa kanya? Ang accusation sa kanya, pag hindi daw nagbigay, pinaparusahan, nilalatigo, ginaganon, di ba? Yun yung dinali. Kaya nga halatang scripted. Bakit yun ang dinali? Kasi they cannot deny yung fact
na meron talagang giving sa kanila. Alam nila na hindi yun i-deny ni pastor, yung giving. Pero ang ibubuelta nila na pag hindi ka nagbigay, paparusahan ka. Yun yung sinasabing mga kasinungalingan. Kasi alam nyo yung mga alam mo naman halimbawa na lang, pasok ka sa restaurant. Alam mo kagad kung ang isang server o yung waiter underpaid. Mararamdaman mo yun the way they serve. Ramdam mo. Di ba? Ramdam mo na halos magdabog. Ramdam mo na walang kwenta. Oh. Dito ino-observe ko yung mga taong nagsiserve, yung mga taong mga worker nila. Nakasmile, hindi nagrereklamo. Alam mong sabi nga nila nag-extra mile. Alam niyo yung extra mile, di ba? Nasa Biblia din po yun. Tapos, narinig ko nga din yun mismo kay Pastor Kibuloy nung sinabi niya. We want to evangelize people by being excellent. Kaya nga dito, everything is excellent. Kaya nga lahat ng mismo yung kingdom, merong symbolism yan. Yung arko, eagle yan. Kailangan lahat excelente. Para maganda. At kasi yun ang tinuturo ng Biblia Dapat, ewan ko mga Christian. Totoo naman Kaya nga dito ka matatawa di ba? Sabi, we are claiming to be in Southeast Asian country na tayo lang ang Christian. The only Christian nation in Southeast Asia is the Philippines. Pero pag tinignan mo Pilipinas, asan ang Christian dun? Kasi ang tunay na Christian, sabi nga ng Panginoong Yesus, marunong gumawa ng excellent. Bakit? In all things, binibigay niya sa glory kay God. Yun dapat ang tunay, dun mo malalaman kung excelente yung lugar. Pangalawa, true love. Tayo, love. Parang mahirap. So, yun lang ang pinapaliwanag ko lang sa mga nangyari doon. Pagabat doon nga sa kaso ng Bigson, pag nakabinbid sa ombudsman para sa preliminary investigation, kung ito ay ginawa ng public official at ito ay paglabag ng ating anti-graft laws, wala na rin jurisdiction. Ayan, tama to sinabi ni Trisay. Kasi po mga worker ni Pastor, walang sahod, allowance lang. Kaya pag gumawa, may pag-ibig. Alam nyo, buti nga sila may allowance Doon sa una kong church, wala Wala talaga. Mapa-pastor, mapa-worker, mapa-teacher, talagang by faith. And no one is questioning that. Na totoo lang, no one is questioning that. Kasi nga, it's a church. It's a ministry. It is a service. Yan ang tinuturo sa church Alam nyo, malaking bagay ho yan. Sorry I do not want to sound spiritual or anything. Pero wala Since pinasok na dito ni Ontiveros, kailangan ko na suplakin itong klaseng ito Alam niyo nung nandun po ako nung sa una kong church, kami pa po ang naglalabas ng pera para kumain. Kasi nga, it was a small church na alam niyo yun, and everything, hanggang sabi ko nga wala kami reklamo nun. And we are happy serving. Happy kami. Wala talaga yun Zero. Pupunta kami sa isang lugar, tandanda ko pa yun. Nakatira po ako sa Fairview noon. Tapos nag-serve po, nagturo ako sa isang Christian school sa may sukat. Grabe ang traffic, 3 oras. Wala akong sahod yun. Wala akong panggaso yun. Why am I saying that? Kasi nga po, natutunan ko yun. And alam nyo, maniwala kayo sa nung ako nagtatrabaho na, nung nagbabanda na ako, natutunan ko yun. I don't care about sahod. Basta ako, this is what I want, this is I love to do. Hindi ko na naisip. Kaya nga, nadala ko yun hanggang vlogging Wala akong pakialam kung sumahod ako hindi. Basta masaya ako. Tapos eventually, papasok na lang sa iyo yung Loloy, salamat po. 'Di ba? Kasi nga, yun yung motibo mo Anong punto ko dito? That was the training I got from my old church. Ganon. Yung training. Kaya nung nagbablog na ako, nung nag-manage na ako,
Never kong inisip, pera, kikita. Hindi, never kong inisip. Ang nasa isip ko lang, be the best, try my best, be excellent. Money will come. Yun yung lagi. And the Lord talaga hindi ho nag-fail. Na nabuhay ako. Mantakin mo, nasa isip ko noon paano kaya ako magkakakotse? Yan yung mga nasa isip ko nung bata ko eh. Kasi tatay ko abogado, nanay ko university din. Sabi ko, kaya sila may pera kasi talino sila eh. Tapos abogado pa, diba? Ako, paano kaya ako? Bulak-bulak ko. No, wala akong biro. Kaya nga sabi ko nung bahala na, basta gawin ko lang ang dapat kong gawin at sundin ko lang yung dapat kong sundin na sinabi ng Lord para sa akin. Kung yung gift ko, i-apply ko. O sige, gawin ko lang, gawin. Kung yung gift ko, gawin ko lang. So far, tumaba pa naman ako. May kinain pa naman ako. Kasi yun ang laman ng utak ko eh. Yun ang training ko. Kaya nga ako naniniwala na part of their training sa KJC yan. Ay, KOJC. Yang kanila. Di ba ho? Kongreso, bakit walang restriction? Dahil po yan doon sa tinatawag na separation of powers. Yung hidikatura, nagdidesisyon pagdating sa kung mayroong nalabag na batas o wala. Ang ehekutibo, siya nagpapatupad ng batas at ang Kongreso gumagawa ng pulisiya. So kapag ang kaso ay nasa kamay na ng hukuman, nasa kamay na ng ehekutibo, mga piskalya para mag-imbestiga ng probable cause, wala na pong jurisdiction. Ang Kongreso, finito na ang lahat ng investigasyon sa Kongreso, sa Kamara de Representante o di naman kaya dito sa Senado, wala na kayong jurisdiction na imbestigahan. Malinaw po yan. The next performance will start momentarily.